Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang mga sundalo na may dalang ginto. Biglang hinarang sila ng isang cowboy na walang ngipin. Hiniling ng cowboy sa mga sundalo na ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang ginto, ngunit ang mga sundalo ay nalilito lamang at hindi maintindihan kung bakit niya ito hinihiling. Pagkatapos ay nagbago ang eksena noong 1994 kung saan ang ilang mahahalagang tao ay nagmeeting. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang propesor na matagumpay na nakagawa ng time machine. Sinabi ng ministro na ang paglalakbay sa oras ay hindi lamang isang kwento, ito ay totoo, at kailangan nilang seryosohin ito. Ipinaliwanag niya na ang paglalakbay sa oras ay maaari lamang ibalik ang isang tao sa nakaraan, hindi sa hinaharap na hindi pa nangyayari. Ito ay nakababahali dahil kung ang isang kriminal ay bumalik sa nakaraan at babalik na may mga mapanganib na armas, maaari itong magdulot ng malalaking problema. Dahil dito, ang gobyerno, sa pamamagitan ng Department of Justice, ay humihingi ng karagdagang pera upang lumikha ng isang espesyal na puwersa ng pulisya upang ihinto ang iligal na paglalakbay sa oras. Kasabay nito, sa isang mall, sinubukan ng isang magnanakaw na nakawin ang bag ng isang matandang babae, ngunit pinigilan siya ng isang pulis na nagngangalang Max Walker at ibinalik ang bag sa matandang babae. Nasa mall pala si Walker para sunduin ang asawa niyang si Melissa. Nang gabing iyon, biglang tumunog ang telepono sa kwarto ni Walker. Sinabi ng tao sa kabilang dulo ng linya kay Walker na kailangan niyang magtrabaho kaagad. Ayaw siyang papuntahin ni Melissa dahil malakas ang ulan at napakahangin sa labas. Sinabi rin ni Melissa na mayroon silang mahalagang pag-uusapan, ngunit nagpa siya si Walker na ipagpaliban ang pag-uusap dahil may emergency na trabaho siya. Naniniwala siya na bilang isang pulis, kailangan niyang unahin ang mga pangangailangan ng komunidad bago ang sarili niya. Paglabas ni Walker ng bahay, bigla siyang inatake at bumagsak. Mula sa labas ng bahay, nakita ni Walker si Melissa na sumisigaw habang siya ay inaatake ng ilang mga kriminal. Tapos binaril siya ng isa, buti na lang ay nakasuot siya ng bulletproof vest, kaya hindi siya namatay. Gayunpaman, nawasak si Walker dahil hindi niya nailigtas si Melissa, na namatay sa isang pagsabog na sumisira sa kanilang bahay. Pagkalipas ng 10 taon, lumipat ang eksena sa 1920. Isang lalaking nagngangalang Atwood, na nagtatrabaho bilang isang stock trader, ay gumagamit ng isang pahayagan na nagmula sa hinaharap upang bumili ng mga stock na umiiral noong panahong iyon. Habang tinatangkilik ni Atwood ang musika, si Walker, na ngayon ay may mahabang buhok at nagtatrabaho bilang isang opisyal ng pulis ng oras, ay naglakbay pabalik sa 1920 at kinumpiska ang lahat ng mga bagay sa hinaharap na dala ni Atwood. Tinanong ni Walker si Atwood, na dating kapwa-opisyal ng Time Police, kung sino ang nagpadala sa kanya sa oras na iyon. Sinabi ni Atwood, na nakikipagtulungan kay Walker, na ito ay isang makapangyarihang politiko na nagngangalang Macomb, ngunit ipinaliwanag ni Atwood na hindi siya maaaring tumstigo sa korte dahil nasa panganib ang kanyang pamilya. Habang pinag-uusapan ang banta, 2 tao ang nagpakita, at nagkaroon ng away sa pagitan nila ni Walker. Matapos matalo ni Walker ang umaatake, nagpa siya si Atwood na tumalon sa gusali sa halip na bumalik sa hinaharap, ngunit mabilis si Walker at naabutan siya, at pareho silang bumalik sa 2004. Sa panahon ng paglilitis, tumanggi pa rin si Atwood na ibunyag kung sino ang nagbigay sa kanya ng mga utos. Dahil si Atwood ay isang pulis, ang hukom ay nagpa siya na ang kanyang kaparusahan ay kamatayan sa pamamagitan ng paghulog mula sa parehong gusali kung saan sinubukan niyang tumalon. Isang araw, si Senator Macomb ay nakasakay sa isang kotse sa buong lungsod, galit na galit. Naiinis siya dahil ginulo ni Max Walker ang isang malaking plano na kinasasangkutan ni Atwood na nagtrabaho para sa kanya. Para kay Macomb, ang kabiguan na ito ay higit pa sa nakakainis dahil ito ay isang seryosong banta sa kanyang mga pangarap na maging presidente. Sa isang seryosong tingin sa kanyang mukha, si Macomb ay nag-isip sandali at pagkatapos ay nagpa siya na si Walker ay kailangang patayin bago siya magdulot ng higit pang mga problema. Sa malamig at matatag na boses, inutusan ni Macomb ang kanyang mga tauhan na alisin si Walker sa lalong madaling panahon, nang hindi nag-iiwan ng anumang mga pahiwatig na maaaring humantong pabalik sa kanya. Alam ni Macomb na hanggat naririto si Walker, ang kanyang pagkakataon na maging pinuno ng bansa ay nasa panganib, at hindi niya hahayaang masira ang kanyang mga plano para sa kapangyarihan kahit kanino, kahit na si Walker.
Kinabukasan, habang natutulog si Walker, pumasok ang mga tauhan ni Macomb sa kanyang bahay, ngunit mabilis na iniiwasan ni Walker ang kanilang mga pag-atake, at nauwi sila sa isang labanan gamit ang mga kutsilyo. Di nagtagal pagkatapos dumating ang isang babaeng pulis na nagngangalang Sarah sa bahay ni Walker, lumalabas na si Sarah ang bagong partner ni Walker, na pinalitan si Atwood, na pinatay sa opisina. Iniulat ni Walker na si Senator Macomb ang nag-utos kay Atwood upang makakuha ng pera para sa kanyang kampanya. Binanggit din ni Walker na inatake siya ng mga kawatan ni Macomb noong umagang iyon. Pagkatapos ay nagreklamo siya sa kanyang amo tungkol sa pagkuha ng bagong partner nang walang anumang babala. Gayunpaman, ipinaliwanag ng kanyang amo na kung walang matibay na ebidensya at mga saksi, hindi nila madakip si Macomb, lalo na't isa itong makapangyarihang miyembro ng Senado na tumatakbo bilang Pangulo. Pinayuhan ng boss si Walker na mag-focus sa kanyang trabaho, manatiling alerto, at subukang makipagtulungan ng maayos sa kanyang bagong partner. Nang maglaon, ginamit ng pulisya ang ilegal na paglalakbay sa oras. Pagkatapos ng mabilis na briefing, naghanda sina Walker at Sarah para sa kanilang misyon. Tinanong ni Sarah kung bakit parang takot at kaba ang lahat ng technician habang nakasakay sila sa time capsule para maglakbay pabalik sa nakaraan. Ipinaliwanag ni Walker na ang paglalakbay sa oras ay hindi kasing dali ng iniisip niya. Kung hindi umabot sa tamang bilis ang kanilang sasakyan, maaari itong bumangga sa barrier wall, kaya naman nag-aalala ang mga technician. Mabuti na lang at naging maayos ang kanilang biyahe, at nakabalik sila sa taong 1974. Mabilis silang tumungo sa lokasyon kung saan napunta pala sila sa illegal time traveler na workshop na pagmamayari ni Senator Macomb. Sa loob ng workshop, kausap ng nakababatang Macomb ang kanyang mekaniko. Biglang dumating ang nakatatandang Macomb sa hinaharap kasama ang kanyang hitman. Nalilito ang nakababatang Macomb kapag nakakita siya ng taong kamukha niya at sinusubukang hawakan ang nakatatandang Macomb, ngunit binabalaan siya ng nakatatandang Macomb tungkol sa mga panuntunan sa paglalakbay sa oras na panatilihin ang kanilang distansya, huwag humawak, at lumayo sa kanilang sariling anyo dahil ang paghawak ay maaaring maging lubhang mapanganib. Sa oras na iyon, ang mekaniko, na nalilito din nang makita na may kamukha ang kanyang boss, ay sinubukang sumali sa usapan. Gayunpaman, ang nakatatandang Macomb, na napakayabang, ay walang awa na binaril ang mekaniko. Di nagtagal, dumating sina Walker at Sarah upang salakayin ang pagawaan. Tinanong ni Walker si Macomb tungkol sa kung ano ang ginagawa niya roon dahil sa mga oras na ito, siya ay dapat nasa kampanya, at ang nakatatandang Macomb sa halip na kabahan, ay nagsimulang magbigay ng talumpati na nagpapaliwanag na kailangan niya ng maraming pera para sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Naniniwala siya na ang bansa ay nangangailangan ng isang mayamang pinuno na hindi na kailangang makinig sa sinuman. Ngunit pagkatapos ay si Sarah, na nasa kanyang unang araw ng trabaho, ay biglang tinutukan ng baril si Walker, na nagpapakita na siya ay nagtatrabaho din kay Macomb. Si Walker ay nahuli ng mga tauhan ni Macomb mula sa hinaharap. Gayunpaman, nang babarilin na nila siya, lumaban si Walker, binato ang isa sa kanyang mga umaatake ng gas pipe, na humahantong sa isang away. Sinuntok pa ni Walker ang nakababatang Macomb, dahilan para dumugo ang pisngi nito. Matapos talunin ang lahat ng kanyang mga umaatake, ang nakatatandang Macomb ay nagsimulang magpakita kung paano gumawa ng isang computer chip na may espesyal na programa. Plano niyang gamitin ang chip na ito sa isang time machine para yumaman at magiging makapangyarihan kaya hindi na niya kailangang humiram ng pera sa mga bangko. Nung malapit nang bumalik sa future ang nakatatandang Macomb, binaril niya si Sarah na gustong sumama sa kanya dahil pabigat lamang ito sa kanya. Sa maikling kwento, bumalik si Walker sa hinaharap at iniulat na si Senator Macomb, na tumatakbong pangulo, ay nakapatay ng 2 tao sa nakaraan, kasama ang kanyang kasamahan na si Sarah. Gayunpaman, hindi naniniwala ang kanyang amo na nag-iisa si Walker sa nakaraan. Sinunod pala ng nakababatang Macomb ang utos ng nakatatandang Macomb, kaya ngayon lahat ng time machine equipment ay galing sa kumpanya ni Macomb. Dahil dito, nagbago ang kinabukasan ayon sa plano ni Macomb. Dahil dito, ang ahensya na responsable sa pagpapanatiling ligtas ng oras mula sa mga kriminal ay isasara dahil ito ay itinuturing na isang pag-aaksaya ng pera. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng boss ni Walker na para maaresto si Macomb, kailangan nila ng ebidensya ng isang armas at 2 saksi dahil si Macomb ay kandidato sa pagkapangulo.
Pagkatapos ay nagpa siya si Walker na bumalik at hanapin si Sarah, umaasa na siya ay buhay pa pagkatapos barilin upang siya ay tumstigo laban kay Macomb. Ngunit bago siya makaalis, kinailangan ni Walker na patumbahin ang mga gwardya. Nang makalabas si Walker sa time capsule, dumating ang dalawa pang gwardya at binaril ang kanyang amo. Masyadong malapit ang mga gwardya sa makina ng time capsule dahilan para masunog sila. Noong nakaraan, nagsimulang hanapin ni Walker si Sarah nang matagpuan niya itong nakahiga. Nakahinga ng maluwag si Sarah nang makita siya. Ipinaliwanag ni Walker na kailangan niyang tumstigo laban kay Macomb, ngunit binalaan siya ni Sarah na susubaybayan siya ni Macomb at ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng sample ng dugo na nakaimbak sa lab. Pagkatapos ay pumunta si Walker sa lab at nakita ang sample ng dugo ni Sarah. Habang naroon, hindi niya sinasadyang nakakita ng sample ng dugo ng kanyang asawa, si Melissa, at natuklasan na siya ay buntis. Ito marahil ang mahalagang balitang gustong ibahagi ni Melissa bago siya mamatay. Hindi nagtagal, bumalik si Walker sa silid ni Sarah, ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niyang patay na si Sarah na may naiwan na syringe na puno ng lason at isang nurse na nabigla at naisip na si Walker ang gumawa nito, sumigaw para sa seguridad. Dahil ayaw niyang mahuli, nagpa siya siyang tumalon sa bintana para makatakas. Nang maglaon, dumating si Walker sa parehong araw na pinatay si Melissa. Noong mga oras na iyon, nakita niya ang kanyang asawa sa mall, at nagulat si Melissa nang makitang iba na ang itsura ni Walker kahit ilang araw lang silang hindi nagkita. Upang makatipid sa oras, mabilis na ipinaliwanag ni Walker na siya ay isang time police mula noong taong 2004. Hinimok din niya si Melissa na sabihin kaagad sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis dahil nag-aalala siya na may masamang mangyari. Nang magtanong si Melissa tungkol sa kanyang buhay sa hinaharap, sinabi lang ni Walker sa kanya na mauunawaan niya mamaya. Pagsapit ng gabi, pinakiusapan ni Melissa si Walker na huwag pumasok sa trabaho dahil buntis siya at natatakot siyang mag-isa sa bahay. Biglang sinubukang pasukin ng isang kriminal na ipinadala ni Macomb ang kanilang bahay, ngunit napigilan siya ni Walker na handang-handa na sa gulo. Sa kasamaang palad, marami pang mga kriminal ang naghihintay, at tinutukan sila ng baril. Nang biglang namatay ang ilaw, nilabanan ni Walker ang dalawa sa mga tulisan bago umatras nang makita niya na may mas maraming mga kriminal ang dumating. Samantala, inilabas ni Walker ang kanyang buntis na asawang si Melissa sa panahon ng bagyo. Para sa kanyang kaligtasan, kailangang gumapang si Melissa sa bubong. Kapag may lumabas na kriminal sa bintana, mabilis na sinundan ni Walker si Melissa, ngunit pagkatapos ay bumalik ang kriminal, at nagkaroon ng away. Sa kabutihang palad, nakahanap si Melissa ng baril at nagawang barilin ang kriminal na nagligtas sa kanilang buhay. Pagkatapos ay pumunta si Melissa upang humingi ng tulong habang si Walker ay bumalik sa bahay. Sa kasamaang palad, sinalakay siya ng isa pang kriminal, ngunit masyadong malakas si Walker at pinatulog ang kriminal sa isang sipa. Maya-maya, dumating si Senator Macomb, nakatutok ang baril kay Melissa, na nahuli na ni Macomb mula sa hinaharap. Walang choice si Walker kundi makinig sa mga salita ni Macomb habang naglalagay ng bomba ang isa sa mga kriminal. Sa sandaling iyon, dumating ang nakababatang Walker at laking gulat niyang makita ang isang taong kamukha niya. Habang siya ay nalilito, inatake ng isang kriminal ang nakababatang Walker, na nagpabagsak sa kanya. Ngunit nang malapit nang mapatay ang nakatatandang Walker, dumating siya sa tamang oras at pinatay ang kriminal sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang leeg. Ang nakatatandang Walker ay nagmamadaling niligtas si Melissa. Ang oras ay tumatakbo, ngunit biglang lumitaw ang nakababatang Macomb na may benda sa mukha. Nagalit ang nakatatandang Macomb at nagtanong kung bakit dumating ang nakababatang bersyon, dahil dapat ay nasa isang pulong siya. Ipinaliwanag ng nakababatang Macomb na nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang sarili sa hinaharap na nagsasabi sa kanya na pumunta. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawang Macomb mula sa magkaibang panahon, inihayag ni Walker na siya ang tumawag at sinabihan ang nakababatang Macomb na pumunta. Pagkatapos sa isang lihim na senyales, nakita ni Melissa ang isang bag na pag-aari ng nakatatandang Macomb at binaril siya sa balikat. Pagkatapos noon, itinulak ni Walker ang nakababatang Macomb patungo sa nakatatandang Macomb, na naging dahilan upang magsanib sila sa isang tumpok ng dugo at mawala. Ipinapakita nito kung bakit hindi maaaring umiral ang dalawang tao mula sa magkaibang panahon sa iisang lugar. Sa hinaharap, masaya si Walker na makitang buhay at maayos ang kanyang amo, at natuwa siya nang malaman niyang hindi namatay si Sarah.
Pag-uwi niya, malugod siyang tinanggap ni Melissa at ng kanilang anak. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.